Ah, puta, ang galing naman ni Heartsteel. Si Heartsteel pala yun. Nag-ano siya, nung namatay yung Bard. Bard na lang yung ano. Paano nga tayo kay Heartsteel yung ano, yung Puppet Master na buff? Kaya nga eh, nabibitin ako sa attack speed eh. Hindi na yan. Ubus na. Kanina. 51 Ay, kulang sila. Wala sila. Ay, Hindi ano, mo na disconnect pa. Hindi mo na ako kaya Paladin. Ilan, lalambot nila boy. Hindi mo na ako kaya Paladin. Ano na ako. Tumatakbo yung Dora. Hindi, malayo yung hyper. Bye-bye. Ito nga, yun ang malapit sa atin, boss Vito. Si Cryo. Sila gulaman ah. Yeah! Accept. Group hug! Lupag Gaming. Best game. Ayun, dumadive. Dalawang Doram to ah. So, ang daming grass. Layo sa grass. Ayun na si Grass. Nainis ni Main uli. Oo nga, no? Target nga tayo. Call. Ito yung Bard, yung bio. Si Ari. Patay na. Nice. Uy, kaya na, nahit. Okay, mamatay ako. Dito na ka, Heartsteel, gumalaw ka, Heartsteel. Wala, L5 na sa gila, L5 na sa gila. Kabila. Ito lamang sila, di ba? Wala pa yung score. Wala pa, 15 pa yung HP. Hindi, I mean yung ano. Di ba pag nakapatay na ano? Sige, ano lang. Gapang-gapang lang. Ah. Ito, garam. Sige, yung Lanceta. Tumatakbo. Sila na. Pero, ay. Ano? Yan, namatay. Patay. Yan, namatay. Cybershot. Yung kahit yung Lanceta ulit, Ito. Uy! Cybershot. Lanceta. Malabot yung Lanceta eh. Tumatak pa yung Lanceta. Sige, bulit. Yun, nice. What's up, Gulaman? Alright, so panibagong video na naman at syempre pag-uusapan natin yung Magic Crusher build na ginagamit ko for PvP. Ito medyo komplikado at mahirap itong build na to kasi kailangan mo ng attack speed at syempre meron kang offhand. No? So mahirap magpataas ng attack speed kapag meron kang offhand. Yan. So simulan natin sa stats, no. Ito ay hybrid build kaya syempre mainly focus na stats mo diyan yung agility. Kung makikita mo yung agility ko diyan is 99 plus 94. So medyo mataas yan. Medyo mahirap yan ma-achieve ng ibang players unless lalo ng wizard, no, unless meron kang physical build. Kasi yan, meron akong physical build na ginagamit sniper for Freya Nightmare, kaya ako merong mga agility stats. Yan. Tapos syempre vitality, konting kunat, tsaka isa pang makakatulong sa agility yung base speed up, pampakunat yan, at saka yung sa vitality yung base speed up din. Yan. Kaya maganda itong build na ito. Tapos syempre yung intelligence mo dapat enough lang para makuha mo yung variable cast time, tsaka yung dex din, no? Enough lang siya para dun sa variable cast time at fixed cast time. Tapos syempre luck, no? Para dun sa crit res. Yan, para makunat ka versus paladin, di ka basta-basta tumutumba. Yan.
Tapos equipment. Unang-una weapon, mighty staff yung gamit mo dyan. Tapos syempre, kaya siya mahirap i-build, no? Kasi yung set na ginagamit ko ay sprint set pa rin, hindi yung rider set, no? Kasi actually pwede naman yung rider set, kaso yung damage kasi mawawala sa sprint set. So kailangan mo siyang i-balance. Pwede ka mag rider set tapos magbabawas ka ng agility, ipapalit. Depende kung paano mo siya titimplahin. Pero para sa akin, ito yung pinakamagandang timpla na nagawa ko, no? Sprint set na full agility, na hindi ko na kailangan mag rider set, at saka brooch, no? Kasi kailangan ko dito yung magic attack, kasi pag brooch yung ginamit mo, physical attack yun. So siyempre may mga konting damage na mawawala sa damage mo kapag gumamit ka ng brooch. Yan. Tapos medals, no? Sa medals, dito kailangan equally balance. Alam ko, tulad ng sinabi ko last time, na wala masyadong impact yung medal of charm at saka yung mga reduction dito sa medals. Pero yan, kailangan mo siyang i-balance for PvP. Tick 50 lang. Pero syempre yung ibang players na bumibili ng medals or nagra-rush ng medals, 'di ba? Hindi nyo na to kailangang marinig. 'Di ba? Alam ko puro 4 na yung level 60 sa inyo eh. Pero ako, 'di ba? Chill lang tayo sa medals. Kaya ganito lang yung ginagawa ko. So yung weakness ng wizard is yung physical DPS. Kaya sa medal of charm ako medyo mataas na 50. Tapos yung medal of tempest, kasi meron naman tayong elemental reduction na passive. Yan. Okay na yan kahit dyan yung tira. Yan. So 50-50, no? Para sa akin kasi max level 50 na eh. Hindi man siya kailangang isagad ng 60 kasi konti na lang yung magic damage doon. Tapos importante sa build na to ay yung PDEF, no? So yung PDEF mo dapat 3.8 siya or 3.7, siguro 3.7 pataas. Goods na goods yun. Yun yung sweet spot sa build ngayon, di ba? So hindi mo na kailangan i-compute yung raw PDEF, kasi alam ko yung ibang players nagko-compute pa ng raw PDEF nila. So dito kasi sa ROOC, no, walang mga built-in ignore defense yung ibang class, no? Tulad nung sa wizard dati kasi meron 30%, most of the class merong 30% ignore defense. Ngayon ang meron na lang ignore defense ay yung champion at saka yung bio, no? So hindi mo na siya kailangan i-compute kasi panigurado merong susobra sa PDEF mo or yung raw PDEF mo, at saka yung ignore PDEF ng mga players, yung maximum na pwede nilang ma-achieve ay 2,300. So pagka meron kang 3.8 na PDEF, no, yung siguro equipment PDEF ko, yung raw PDEF, ang importante dyan meron kang up na 500 difference, no? Dapat lamang ka ng 500 and above para maramdaman mo yung kunat mo. Pero syempre yung ganitong PDEF, hindi mo siya mararamdaman sa PvP. Halimbawang magte-test ka lang sa PvP room, papasok ka doon, no? Mas mararamdaman mo siya kapag meron kang assumption ng pare. Yan. So makikita nyo dito, yung magic attack ko ay 6-7 lang, no? Mababa yan kumpara dun sa full DPS na pang PvE na ginagamit ko. Yan. Tapos magic damage ko dito ay 180% lang, no? Ignore MDEF 522. Yan. Tapos punta tayo sa feathers, no? Ito yung very
important. Medyo crucial itong build na to kasi depende to sa progress ng character mo. Kung ikaw yung player na laging bili ng time and space sa weekly shop, di ba? Yung iba kasi alam mo na pinapalo yung equipment kaya naiiwan yung hidden stats nila or yung feather stats na. Ito kasi yung stats na hindi nakikita kaya maganda kung dito ka nagpo-focus sa feathers kumpara dun sa refinement. Yan. Tapos yan, kailangan balance yung time and space mo at saka yung nature and divine. Puro tier 10 na ata ito. Hindi, dalawang tier 10 tapos puro tier 9. Yan, tier 9. So itong build ng feathers na to ay pwede to sa almost any job, no? Maliban na lang sa paladin. Sa paladin kasi siguro kailangan mong i-switch yung itong dark, no? Pwede mong tanggalin tong dark, lagyan mo pa ng konting defense, no? Kasi pagka paladin ka, kailangan mo ng mas makunat, no? Mas mataas na defense. Tapos yan, no? So paano na-achieve yung 3.8, no? Kasi medyo mahirap yan sa totoo lang, yung 3.8 na yan. So kailangan mong huwag kalimutan, 'di ba? Sa paglalagay ng stats ng guild skill. So kung makikita nyo dito, balance yung aking stats. 100 yung ignore defense, yung character defense 100, tapos character attack is 91 lang. Yan. So yung HP, skip ko muna, no? Actually pwede ko naman yan lagyan, pero yan, gusto ko muna mag 100 itong tatlo bago ako maglagay ng HP, para yan mataas yung PDEP natin. Tapos enchant, 'di ba? Punta tayo sa enchant. Ito yung sinasabi kong medyo mahirap ma-achieve, 'di ba? Yung mga triple stats na agility, tsaka dito agility, lalo na kung magic class ka kasi bakit ka kukuha ng agility magic class ka? Ayan. So yan, medyo mahirap siyang gawin unless nagpi-physical build ka nga. Tapos syempre ignore PDEF percent, ignore PDEF, counter crit, dapat dito ay counter 5. Yan, puro counter crit kasi lagi tayong pinupuntir yan ng Synex alam nyo naman. Pero sa higher tier or sa higher rank na dimension drill, medyo ubos na yung Synex dun. So kaya pwede mo nang, siguro pwede ka na magbawas ng counter crit, paladin na lang yung kalaban mo dun. Tapos magic boon pa rin, pero yung substat nito ay agility. Dalawa yung magic boon ko dito. Ito yung ginagamit ko for Nether Force, tapos yung isa for Magic Crusher, kaya medyo mataas yung agility. Tapos dito walang isa. So yun lang yung meron ako. So kung mag-build ka ng Magic Crusher, maganda kung tig-isa, no? Agility at magic attack. Importante dito yung actually yung damage nung Magic Crusher, hindi naman siya masyadong importante. Ang importante doon yung 5 stacks. Kasi pagka naka 5 stacks ka, yung storm gas nyo, halimbawa storm gas ko yan 400k lang, nakita nyo pag 5 stack siya 2M siya 2.5M. so ganun siya kagrabe. At level 1 storm gas lang tong ginagamit ko for PvP. Yan, makita nyo, diba? Ganun siya kagrabe. So kung nakakapatay ka ng dummy gamit yung PvP cards, no? Kasi pwede mo siyang mapatay kung gagamit ka ng brute pero kung gamit mo PvP cards,
ganun din yan sa PvP, no? Kaya mo pumatay ng pare. Yan, ganun siya grabe. Kasi kung halimbawang magne-nether force build ka, pakita ko sa inyo GB, yan, ito. Halimbawa, itong nether force ko, na gagamitin ko siya for PvP. Kapalitan natin yung card, yan, pang PvP. So, lagyan pa natin ng isang extra card, di ba? Para kasi PvP nga eh. Dapat 3 yung card. Yan. So, pag ginamit mo kasi siya, ay mali. Dapat Stormgas. So, pag nag-Stormgas ka dito, di ba? 2K lang din siya. 2M lang pala. Diba? Stormgas ka dyan, 2M. At take note, itong diba, 1.9 pa nga eh. 2.1. Take note, itong Stormgas na ito ay level 10. Level 10 yan. At SP build ito. Diba? Teka, mali. Mali. Bakit 4? Ay, hindi, naka PvP, pala kasi. Kabit natin yung mga pang, na cards. Pang SB. Ayan, halimbawa, Juperos. Wala mang kaso kung kasi brute naman ito. Diba yan? 2-2, diba? So, yung Magic Crusher build, pag naka 5 stack ka, kahit level 1 yung SG mo, kaya niyang ma-reach yung damage nung full DPS na Stormgas build. Kaya siya maganda. At bukod pa doon, yung Stormgas na level 10 ay 0.08, pero pag gumamit ka ng level 1 na Stormgas, halimbawa, diba, 0.03 lang yun. Yan, 0.034, diba? Ganun siya kabilis mag-cast, diba? At syempre, kapag na-freeze mo, pwede kang gumamit ng converter sa Magic Crusher, di ba? Para mag times 2 pa or madagdagan pa yung damage mo, plus 70, ano ba? Basta yung damage nun. At syempre yung mga converters, nagte-take effect yan sa PvP kahit neutral yung kalaban mo dahil dito sa elemental awareness, no? Yan. So dahil continuous yung damage nung Magic Crusher, mahirap siyang ma-out-heal ng mga pare. Kaya siya okay. So yung build na to, kaya niyang pumatay ng solo na pare na medyo matagal nga lang, di ba? Siguro mga 10 seconds or more, depende sa build mo or depende sa kunat ng pare, di ba? Kung naka full magic resist yung pare, syempre di mo yun mapapatay. Pero yung meta, syempre is physical, so mostly lahat ng pare medyo mataas yung physical reduction nila kumpara sa magic reduction. Yan. So yan, maganda itong build na to. Tapos balik tayo sa enchants, no? Mga enchants na ito, di ba? Puro agility, improve PDEF, tapos counter crit, tsaka yan, superior magic attack dito. Yung ibang players na focus sila sa PvP, okay lang din, no? Pero siguro kung maglalagay ka ng PvP technique, siguraduhin mo maganda yung substat. Halimbawa ito, agility, PvP technique, yung nasa taas, tapos dalawang agility, diba? Kung ganun yung makuha mo, edi okay, gamitin mo. Pero kung hindi, diba, triple agility, walang masama dyan, okay yun. Tsaka ganun din na superior magic attack, mas okay sa PvP kasi mostly lahat ng players balance naman yung
PvP stats nila. So, hindi ka masyadong magkakaroon ng damage na malaki dito. Hindi siya impactful for PvP. Ang malaking damage dyan talaga is yung ignore PDEP, ignore PDEP, MDEP, tsaka yung magic attack sa PvP. Yan. Tapos yung attack speed, no? Para makita nyo din. Yung attack speed netong class na ito. Kailangan mo siyang mag-concentration potion sa PvP. Yan, gamit tayo ng walang attack speed. Squidget yan. So, walang buffs ito. Yan, 300 lang yung attack speed. Tapos, pag gumamit ka ng ito, concentration potion, 339. Tapos, pag may buff siya ng pare, tsaka buffs nung bard, diba? Abot na yan ng 440 yung attack speed ko, Yung kailangan mo lang naman sa attack speed na ma-reach ay yung 400, no? Okay na yan, no? Maximum attack speed na yung 400. Yung 500 attack speed kasi medyo ano na siya, apaw na, kumbaga. Siguro pwede ka lang maglagay ng, or okay maglagay ng 500 attack speed kung kaya mo. Pero kung di mo kaya, okay lang din. 400 lang yung kailangan mo. Yan. So yun lang, no, for our Magic Crusher PvP build. At kita-kits ulit next video. Bye-bye!